ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo, Jesus na mismo, ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Kaming tupang kakatayin, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong pangako na ito na aming pag-aaralan ngayong umaga. Alam mo po ang pangangailangan namin sa iyo. At ikaw lamang po ang sagot sa lahat ng aming mga tanong, lahat ng aming naiisip na pinagdaraanan, maging sa aming mga sitwasyon ngayon. Sapagkat ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Turuan mo po ang iyong mga anak na nandito, lahat kami na magkakasama na magtiwala sa salita mo. Hinahawi namin at pinapalayas namin ang anumang espiritu ng pagdududa, kawalan ng pananampalataya, pagkabulag, pagkabingi, kamatayan, at anumang mga bagay nagiging dahilan kung bakit hindi ka malayang makakilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, kasama po naming isinusuko ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi namin matanggap ang napakagandang plano mo. Yun po ang aming buhay, ang aming sariling desisyon ay sinusuko namin ngayon sa iyong paanan. Banal na Espiritu, ikaw po ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa amin at may kamangha-mangha kang bagay na gagawin sa aming buhay. At ikaw din ang nagpapatotoo sa nangyari sa Panginoong Hesus. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng higit pa sa kayang gawin ng tao dito sa mundo. Gagawa ka ng himala, Panginoon, at higit sa aming inaasahan ngayong umaga. Lord, puspusin mo kami ngayon ng kapayapaan at kagalakan at ang iyong katwiran ay aming matutunan at aming maipapamuhay. Ang karunungan at pag-ibig mo ang sumaaming lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin mo muna ang iyong katabi ng magandang umaga. Ayan, napakalamig ng ating umaga ngayon. At napakasarap madulog. Yan. Kapayapaan sa puso ng Diyos na makita ang kanyang mga anak na nagpupunta sa gawain ng Diyos dahil yun ang kanyang bilin sa kanyang salita. Siyempre, maaaring hati ang puso ng Panginoon ngayon kasi may ibang anak niya ngayon na iba ang ginagawa. Kaya ang Diyos nalulungkot o nag-aalala sa kanila ngayon. Pero sa kabilang banda, ang Diyos ay nagagalak dahil siya ay tumatanggap ng 1,000 hallelujah. Ano ibig sabihin, no? Siya ay tumatanggap ng libo-libong papuri ngayon, hindi lang sa lugar na ito,
maging sa iba't ibang panig ng mundo, sa kabundukan man, kapatagan, sa lugar man ng mayayaman o mahirap, individual man o sama-sama, physical man o digital, ang Diyos ay nakakaranas ng kapayapaan at kagalakan ngayong umaga sa mga anak niya na lumalapit sa Kanya. Ganun naman ang magulang, di ba? Gusto niya laging kasama ang anak niya. Oras na hindi niya kasama ang anak niya, lalo na kung bata pa o hindi pa kaya yung sarili, nag-aalala yun. Iniisip niya na, alam niya na as long na ang kanyang anak ay nasa loob ng tahanan, ay ligtas to sa lahat ng bagay na pwede mangyari sa kanya. Siyempre, sa mga magulang, hindi ka papayag na may taong basta-bastang papasok sa loob ng tahanan mo at may gawing hindi maganda sa iyong anak. Kaya magandang bagay na tayo ay nagtitipon tuwing araw ng linggo upang pag-aralan ng salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, ito ay naglalayo sa atin sa iba't ibang uri ng kapahamakan mula sa ating mga pagkakamali at inilalayo tayo sa mga impluwensya o pagkakamali ng mundong ito. Ngayon po ay komunyon, mamaya magpa-partake tayo ng ating the bread and the juice na sumisimbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nararapat lang na ngayong araw din ay pag-aralan din natin ang ating kaligtasan sa Panginoon. So huwag niyo pong isipin na ang kaligtasan ay isang bagay na madali nang unawain dahil kahit kailan ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi magkakasya sa ating mga puso. Laging mag-uumapaw yan. Laging kapag naranasan mo o naging sariwa sa iyo ang ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo ay minsan ay hindi mo maiwasang maiyak o magkaroon ng kagalakang sobrang laking saya. At minsan nga kapag naalala natin ang sakripisyo ng Panginoon, ay nagagawa din nating ibigay yung mga bagay na hinihingi niya sa atin. Kasi nakikita natin yung laki ng sakripisyo, ano ba naman yung bagay na hinihingi sa atin ng Panginoon. At sa binasa natin, ito ay ang sinulat ni Paul para sa mga mananampalataya at pinaalala niya na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung isa-isay natin, marami siyang binanggit dito. Sabi niya, kahit na kamatayan. Kaya tayong mga Kristiyano, ito pala ang ating title ngayong araw, Assurance of Salvation. Take note. Sige, isulat mo ngayon, kapatid. O katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi tayo, nagtataka sa atin ng mga tao, bakit karamihan sa mga born again, hindi sa religion pero yun na rin yung kasi, bakit karamihan sa mga born again ay hindi natatakot mamatay. Yung iba pa nga excited pa, di ba? Kumbaga, hindi imbis na katakutan yung kamatayan, nagiging opportunity pa yon sa kanila na maging pintuan yon para matanggap na nila yung bagay na inaasam-asam nila. May isang kwento nga, isang member ng CCF. At hindi naman natin kailangan ng laging sa mga malalaking simbahan. Sa atin din naman. May mga gantong kwento. Pero for us to relate, may isang babae na may cancer. At actually, meron tayong kapatid ngayon na may cancer din. Hindi dito sa church na ito, pero sa kabilang church, stage 4 cancer na siya. Pero ito, isang istorya na ito, ang babaeng ito ay may cancer. At ang simula nung tinanggap niya ang Panginoon, nag-iba yung pananaw niya sa sakit niya sa cancer. Pero isa lang yung panalangin niya. Ang prayer niya lang naman sa Panginoon, Lord, ayoko pong mahirapan. Kasi syempre, tao lang din, di ba? Pero sa kamatayan, walang problema sa kanya. Ang sinabi niya, ang cancer na ito ay isang bagay na pwedeng gamitin ng Panginoon para makasama ko na siya. Sino kaya yung tayo lang, ang mga taong may karapatang magsabi nung kasi, o tayong mga anak ng Diyos lang ang may kakayahang magsabi nun, dahil tayong mga Kristiyano ay may tinatawag na katiyakan ng kaligtasan or assurance
of salvation. Kapatid, kapag ikaw ba namatay, sigurado ka ba na sa langit ka pupunta? Kapag ikaw naging anak ka ng Diyos at habang nagpapatuloy ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging sigurado ka, patagal ng patagal. Natitiyak mo na ikaw ay pupunta sa langit. Okay lang, pwede mang taas yung kamay. Sino dito sigurado siya kapag tinutukan ng barel? Sabi niya, sa langit ako pupunta. Alam ko marami sa atin ang magtataas ng kamay, pero wag niyo na lang itaas. Sige, sa inyo na lang yan. Pero sa mga taong hindi pa sigurado, kailangan maintindihan mo ito. Kailangan maunawaan mo ito kasi ito, regalo to ng Panginoon sa mga Kristiyano. Biyaya to sa atin. Ito'y bagay na wala sa ibang tao maliban sa mga Kristiyano. Basahin natin ang isa pang passage sa verse 31 ng chapter 8 ng Romans. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ng Diyos at dahil dito walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa atin, tiyak na ibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang maaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Ang sinasabi dito, itinuturo sa atin ang salita ng Diyos, hindi ang tao ang magsasabi sa iyo o nagsasabi sa iyo na matuwid ka o malinis ka, kundi kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Yun yung nagiging dahilan kung bakit ikaw ay naging matuwid. So number 1, dapat natin tandaan kung bakit may mga Kristiyano na handang humarap sa kamatayan, bakit sigurado sila na sa langit sila pupunta. Number 1, the sacrificial work of God. Sa mga tao kasi, sigurado silang pupunta sa langit kasi, member ako ng simbahan. O kaya naman, deboto ako, gumagawa ako ng gantong bagay. Nagsasakripisyo ako, sinusunod ko lahat ng mga nakalista sa aming relihiyon. Nandun yung kasiguraduhan nila na sila ay tatanggapin ng Diyos, pero walang sinabing ganun ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, ang kasiguraduhan kung bakit tayong mga tao ay sigurado na kahit humarap tayo sa kamatayan, hindi dahil sa ginawa natin, kundi sa ginawa ng Diyos. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Kapatid, alalahanin mo muli. Lahat tayo nakatadhana na sa kamatayan sa apoy ng impyerno. Lahat. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, sinapupunan pa lang, simula na nagkasala ang tao, ang tadhana niya na ay kapahamakan o kaparusahan. Ngunit, dahil sa dakilang biyaya ng Panginoong Hesus, siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya masasabi natin na tayong mga Kristiyano ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, hindi dahil sa kung ano ang ating ginagawa, ano yung ating ginawa, at ang ano pa ang ating gagawin. Ano man ang ating relihiyon, mas madalas ka mang makita sa simbahan, o hindi, o kung sino ka man, pero ang sinabi dito ng Panginoon, dahil sa ginawa ng Diyos. The sacrificial work of God. Ang sakripisyo niya, ang nagiging dahilan, o naging dahilan, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kung bakit tayo naging matuwid, kung bakit tayo nilinis ng Diyos. Kung babalikan natin, kung bubuksan nyo sa Ephesians, chapter 2, verse 8 to 9 and 10. Sige, basahin po natin. Balikan natin ang ating kaligtasan. Sa mga nagsisimula pa lang o nagpapatuloy sa Panginoon, parang iniisip natin, ganun lang ba yun? Na ako, pupunta ako sa langit, hindi dahil sa ginagawa ko ngayon, kundi sa ginawa
ng Diyos. Doon po nagsimula yon. Doon po talaga magsisimula ang ng Diyos, yung kapangyarihan lang, hindi yung dahil kaya niyang gumawa ng araw, kaya niyang lumikha ng ganito, yung kapangyarihan ng pag-ibig niya,
Yung lawak ng pag-ibig ng Diyos. May isa lang pumipigil doon, kapatid. Alam mo kung sino? Ikaw na lang, kapatid. Yung decision mo. Kaya nga sabi dito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Jesus. Kayo yung nakakapagtaka sa tao. At hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa. So malinaw, no? Talagang pinaliwanag. Hindi ito dahil mabait ka, mas magaling, nagsisimba, pastor o hindi. Hindi dahil doon. Dahil kung dahil doon, meron nang, sabi dito, para walang maipagmalaki ang sino man. Para pagdating doon sa langit, lahat tayo pagdating sa kaligtasan, pantay-pantay. O hindi kasi dahil ako ay nag-serve sa church ng 30 years eh. Kaya yung mga yan nasa impyerno kasi hindi naman yung criteria. Ang sinasabi lang ng Diyos dito, kaya tayo may buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ng Diyos at yung ginawa ng Diyos na ito, kailangan mong tanggapin. Maniwala ka ng buong puso. Hindi lang to para sa mga bago. Minsan, lalo na sa mga matatagal na sa pananampalataya kasi alam natin, Kristiyano na tayo, bakit nakakagawa pa tayo ng pagkakamali? Pero kapatid, ang salita ng Diyos na ito ay laging sariwa sa habang panahon para sa ating mga nagsisimula at kahit sa mga matatagal na at naglilingkod, mga leaders na, ito ay paalala sa atin ng Diyos na ang pinakamalaki o yung grand prize sana sa contest ay matatanggap mo dahil ikaw ay nananampalataya kay Jesus. Naniwala ka sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Na siya'y nagkatawang tao para sa iyo. Na ikaw ay minamahal ng Diyos. Kagabi nga inawit ng mga natin dito sa church, iba? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Tapos di ba yung last part no, na pinupuri, sinasamba. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Pag tinanggap mo ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa puso mo, may binibigay siya sa iyo karapatang maging anak ng Diyos. Sabi niya sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ganun lang yung pastor, walang iba. Ganun lang po talaga. Doon po magsisimula po talaga yon. Tanggapin mo si Jesus sa buhay. At kapag tinanggap mo siya, anak ka na ng Diyos. Ngayon kapatid, pag anak ka, hindi kailangan pilitin ng magulang mahalin niya ang kanyang anak. Mamahalin niya ito. At hindi matatapos yung pagmamahal niya sa anak niya. Hindi sabi ng Panginoon, kung ang mga babae ay minsan nakakalimutan nila ang kanilang mga anak, ang Diyos ay hindi kailanman kakalimutan ang pag-ibig niya sa iyo. Ngayon kung naniniwala ka sa Diyos, kapatid, whatever the status of your faith, wari ipaalala mo ngayon sa puso mo, oh God, we need more than emotion in this message. Oh Lord, we long for anointing. Holy Spirit, touch these people. Hawakan mo kami ngayon, Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Diyos at hindi magbabago yun. Dahil anak ka niya. Kahit kailan si Jonami at si Brother Ronald, di mawawala pag-ibig nila sa dalawa na ito.
Pero darating sa panahon, si Jonami kasi, tsaka si Ronald, hindi perfecto yan eh. Baka dumating sa punto, magkasakit sila o magkaroon ng amnesia, makalimutan nila. Kasi imperfect sila. Pero ang Diyos, perfecto ang kanyang pag-ibig. Kahit kailan, hindi niya kakalimutan yung pag-ibig niya sa iyo. Sabi niya nga sa 1 Timothy, when we are faithless, He remains faithful. Kahit na tayo ay minsay nagiging hindi tapat o nagkakamali, siya ay nananatiling tapat dahil siya hindi sinungaling na Diyos. Kaya tayong mga kabataan, we are always wonder, paano ko minamahal ng ganito ng aking magulang? Nagtataka ba kayo? Kasi magulang mo yan. Talagang nature nila yan. Talagang ayun na yung katangian ng magulang na mahalin ang kanyang anak. Ang problema kasi kapatid, ngayon, nandun na yung biyaya eh. Nandun yung biyaya ng pagiging anak ng Diyos. Lahat ng favor, di ba, nasa anak? Kung papipiliin ka, ibibigay mo lahat sa anak mo. Kahit pa gaano kakulit yan, gaano katigas ang bungo, anak mo yan. Hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. I want to comment lang tong dalawa. Natutuwa ako kay isa nagpe-pray siya. Shinare ko nga yung pray niya. Sabi niya, Lord, thank you po sa love ni Mama, ni Daddy. Natutuwa ako. Tapos alam mo isa sa mga prayer niya, sana po maging mabait na kami. Na-touch yung heart ko, naiiyak ako. Kasi makikita mo sa bata, alam niya na, minsan nakukulitan na siguro sa akin sila Mama, pero mahal pa rin ako ni Mama at ni Daddy. Or ni mami niya. And that's what our prayer is, di ba? Kanina nga lang, natutuwa ako. Yung daddy ko, pinultak yung sasakyan. Wow, surprise. Thank you, Dia. May bayad ba yun? Out of nothing, biglang, sige na, pultak mo na yung sasakyan mo. Perfect ba akong anak? Hindi. Hindi rin ako perfectong anak. At ganon tayo sa Diyos. Perpekto ka bang anak? Hindi. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Kapatid, huminga ka ng malalim ngayon. Breathe in life today, this morning. Langhapin mo ang buhay na binibigay sa iyo ng Panginoon. Walang ibang, kung gusto mo magsimula, gusto mong gawin ang bagay na ito na hindi mo nagagawa, magsimula ka sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa pressure, hindi dahil sa commitment, hindi dahil sa kung ano mang dahilan mo, bakit ka nandito ngayon, magsimula ka sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mo magagawa ang isang bagay kung alam mong hindi ka mahal ng Diyos. Magsimula ka o gawin mo, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo dahil mahal ka ng Diyos. Lagi mong balikan ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, kapatid, diyan natin masasabi na mahal ako ng Panginoon. Tatanggapin niya ako sa kanyang kaharian. At sabi niya nga dito, yung assurance na binigay niya, yung katiyakan, kung binigay ng Diyos si Jesus, yung kanyang anak, ano pang hindi niya kayang ibigay? Ikaw lang ba? Yung ginawa mo lang ba ng 30 years? At hiningi mo ng tawad sa Diyos naman? At ngayon nagsisimula ka, sa tingin mo, dahil lang doon, hindi ka tatanggapin ng Diyos? Hindi ka pa rin. Tatanggapin ka ng Diyos. Basta ito lang ang kondisyon. God's love is unconditional. Walang kondisyon. Minahal ka niya, namatay siya sa iyo. Walang kondisyon. Ginawa niya yon. Ngayon, ito lang ang hinihingi ng Diyos sa iyo. Maniwala ka. Kung alam mo na ito, kapatid, naniniwala ka dito, gawin mong sariwa naman sa puso mo. Gawin mong bago. Huwag mong hayaan na alam mo lang. Kung alam mo itong bagay na ito, pagbulay-bulayan mo. Gawin mo lahat ng paraan para maging totoo o makapangyarihan ang salita na ito sa puso mo. Itong itinuturo ngayon sa atin ng Diyos. So number 1, kaya tayo may assurance of salvation because of the sacrificial work of God.
doon sa sacrificial work of God, the Jesus sacrifice. Ang sakripisyo ni Jesus sa atin. Maganda yung sinabi dito na sa 33, sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Hindi pwedeng sabihin sa'yo ng tao, ikaw talaga sa impyerno ka, ikaw talaga ang bait mo sa langit ka. Walang pwedeng mag-akusa na sa'yo kung ang Diyos na mismo ang nagsabi, ang nagmamay-ari ng langit, o yung langit mismo ang nagsasabi na ikaw para ka sa langit, bakit maniniwala ka sa sinasabi ng tao? Na ikaw ay hindi para sa kanyang kaharian. Kung ang Diyos na mismo ang nagsasabi sa iyo. Kaya itong itinuturo natin ngayon, or pinag-aaralan, kamangmangan sa tao. Ganun lang. Ay walang gagawin, hindi mo kailangan ng membership, hindi mo kailangan magbigay ng tithes or para maligtas, hindi ka man eh. Hindi ko kailangan magsimba. Hindi, mas masipag magsimba yun. Alam mo kapatid, sa langit, talagang full of surprises dun. May mga taong magugulat na, langit pala ako. Alam mo, ito kasi may salvation talaga eh. May mga taong may kaligtasan pero walang assurance of salvation. Iba kasi yun eh. Meron mga tao, sigurado sila, handang-handa na sila. Katulad nga ng may cancer. Alam mo ginagawa niya? Namimigay pa siya ng gospel tract, nagbibigay pa ng pag-asa sa iba. Tinatanong siya, bakit po kayo ganyan? Kasi nga, meron siyang assurance of salvation. Sigurado siya. Dahil ba sa ginagawa niya? Hindi. Dahil sa alam niya yung ginawa ng Diyos, totoong-totoo sa kanya, sa kanyang puso. Pero may mga tao talaga, alam ko naniniwala ako, magulat na lang sila. Sa langit ako. Siguro iiyak na lang talaga sila. Ba't ako nandito, Panginoon? Siguro yung mga tao na yun, yung tipong nasa deathbed na, tapos sinira ng gospel. Tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo. Sabi nga ng Panginoon, sinliit man ang butil ng mustasa, can move a mountain. Buti nga walang sinabing sukatan dito ng pananampalataya, no? Siguro mo kasing laki ng pananampalataya, no? Hindi sinabi lang manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kaya meron doon talaga iyak ng iyak. Siguro sila talaga yung... Pero merong kapatid din, ito yung nakakalungkot, nakaka-surprise. Yung inaakala na nasa langit, pero hindi pala. Ginawa ko naman lahat. Nagpapako ako, nagganto ako, nag-orasyon ako ng kung ano-ano man, o nagmi-ministry ako. Alam mo, kapatid, hindi ko sinasabi to para mawalan kayo ng assurance sa pinag-uusapan natin, assurance, pero ganun po talaga sa langit eh. May mga taong nag-aakala na sila ay sa Diyos, ngunit hindi pala. Pero may mga tao na akala nila, sila ay mapapahamak, pero sila ay nasa Panginoon. So, ano ibig sabihin nun? Wala talagang pwedeng mag-akusa. Si Lord lang talaga nakakaalam kung sino sa atin yung nananampalataya sa Kanya. We cannot judge yung katabi natin. Ito talaga, dapat talaga. Let God do His purpose. Dahil tayong lahat ay inibig lang ng Panginoon. Hayaan na natin sa Diyos yan. Pero this morning, kailangan ma-build up or masigurado mo sa puso mo ngayon, habang pinag-aaralan natin, kung hindi ka man sigurado, at least man lang madagdagan yung kasiguraduhan mo na ikaw ay nasa Diyos. So number 2, dun sa sacrificial work of God, the Father's sacrifice o ang sakripisyo ng ating Ama. At isa rin dito yung the Holy Spirit sacrifice. We know the Father sacrifice. John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Ang ganda ng pagka-describe sa Tagalog, no? Gayon na lang. Ibig sabihin, hindi niya na maipaliwanag yung pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Waring ibigay niya ang sariling anak. Hindi na natin maipapaliwanag yan, kapatid. Your salvation
is unexplainable. Maaring maintindihan mo, pero kahit kailan hindi mo lubusang maiintindihan to. Dahil kung ang salvation madaling maintindihan, parang exam, nakakasawa. Parang ano lang yan, sa mathematics. Oh, addition, alam ko na yan, addition lang yan. Diba? Matik na yan. Pero, ang pag-ibig ng Diyos, wari kaya mong maunawaan, pero darating sa punto lagi ng buhay natin na higit ito palagi sa pangunawa ng tao. Yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus ay kung gaano kabigat yung ginawa ng Panginoong Hesus, ganon din kabigat ang sakripisyong ginawa ng ating Ama sa langit. Kung ano ang pag-ibig ni Jesus, ganon din ang pag-ibig ng banal na Espiritu sa atin. Kung ano yung kayang sinakripisyo ng Panginoong Hesus, ayon din ang sinasakripisyo ngayon ng banal na Espiritu para manatili ka lang sa Kanya. Sa Ephesians chapter 4, verse 30, do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Huwag daw nating hayaang manibugho o malungkot ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin ng grief dito, nasasaktan, nalulungkot. Ang Diyos hindi iyak sa mga hindi niya anak. Bakit umiiyak ang Diyos? Totoo yung kasabihan, no? Yung kantong, kaya ka nasasaktan dahil nagmamahal ka. Ganun po talaga. Dahil sa imperfection ng mundong ito, kapag nagmahal ka, kapatid, masasaktan ka talaga. There is a sacrifice para tayo na mga anak ng Diyos ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Do not grieve the Holy Spirit. Kung walang pakialam ang Holy Spirit sa atin, hindi naman siya masasaktan. Sino ka ba? Sino ba tayo para masaktan ng Diyos? Ba't ko naman isasangkalang tayo nga yung comfort lang natin, di ba? Bakit ko naman ibibigay yung bahay ko sa'yo? Bakit dito ka matutulog sa bahay ko? Sino ka ba? Pero ang Diyos, ganun ang pag-ibig ng banal na Espiritu. Nasasaktan siya, He was grieved dahil siya ay nagmamahal. At ito ang tanda ng sakripisyo ng Diyos na alam natin na hindi natapos sa krus ng Kalbaryo, na hanggang ngayon ay tsinatsaga at itinitiis ng Panginoon upang manatili yung garantiya, yung kasiguraduhan na tayo ay sa Diyos. Ngayon kapatid, maging malinaw sa atin. Muli, na tayo ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay ligtas, hindi dahil sa ginawa mo, kundi sa ginawa ng Diyos at ginagawa at gagawin niya sa iyo. Pinapapalakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Salamat, Panginoon. Nakakahinga na ba kayo na maluwag? Ang sarap maisip na yung pinakamalaking problema mo ay sinusolusyonan ng Panginoon. Kasi itong problema na ito, yung kamatayan natin sa apoy na walang solusyon to eh. Walang ibang pwedeng nating gawing tao. Sabi nga ng Diyos, kahit pa mapasayo ang buong mundo, kung sariling kaluluwa mo mapahamak, wala rin kabuluhan. Ibig sabihin doon ng Panginoon, kahit pa anong gawin mo, kahit pa itaya mo lahat. Ano lang ba meron tayo ngayon sa bulsa natin? Wala, cellphone lang naman. Ano ba kaya mong ibigay para sa buhay na walang hanggan, kapatid? Meron ka ba? Kayang itaya para sa buhay na walang hanggan, para matanggap mo yon? Wala. Pero ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay. Yung pinakamalaking problema na hinarap mo noon, ay binayaran na ng Panginoon. Kaya kung ano man yung problema mo ngayon,
Maliit na lang yan compare sa mga problema natin nung hindi pa tayo mananampalataya sa Diyos. Alam ko, malalaki pa problema natin. Amen? Okay. Minsan, lunod na sa problema, no, kapatid? Isipin mo na lang, kapatid, kung ang problema mo, paano papasok sa langit at hindi na susolusyonan, doon ka matakot. Kasi yung walang ibang solusyon, kundi biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya kung may problema ka, ay, ganun talaga. May problema tayo dito sa mundo. Pero salamat din sa Panginoon, kahit may problema tayo dito sa mundo, hindi tayo iiwan pa rin ng Panginoon. Hindi siya yung binayaran na sa langit ka na nga, mag-antay ka na lang dyan. Magtiyaga ka nga, yan na nga lang gagawin mo mag-antay. Pero ang Diyos hindi ganoon. Sinasamahan pa rin tayo sa ating mga problema. Hindi siya, ginawa ko na nga ito, namatay na nga ako, may gusto ka pa. Wow, demanding ha. Hindi gano'n ang Panginoon. He is concerned kahit sa mga maliliit nating problema. Malagasan ka lang ng isang hibla ng buhok, napapansin nyo ng Panginoon. Kayo ba, problema nyo ba yon? Hindi pa, pero kapag marami na, medyo tumataas na, nagiging problema na. Ano ba naman to? Ang taas na. Pero pag isa-isa pa lang, di pa problema yan. Pero sa Diyos, concern niya yun. Alam mo, hindi lang ikaw ang concern din ng Panginoon. Marami siyang iniisip. Kung ganun kaya magdahilan ng Panginoon. Oy, hindi lang ikaw ang problema ko, ha. Marami rin ako iniisip. Pero salamat sa Panginoon. Hindi lang siya makapangyarihan. Makapangyarihan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag ang Diyos nagpapahayag ng kapangyarihan, He is always moved by His love. Laging motivated ng pag-ibig ang Diyos kapag kumikilos yan sa buhay natin. Kagabi nga lang nagdadrive na ako, papunta Cavite. May tumawag ba naman sa... hindi ko nasagot. Tapos nasagot ko na, nasa Cavitex na ako. Pasto, ang opening ba naman, alam niyo po ba, may sakit po ang asawa ko. Totoo lang, galit ako sa Diyos. Di ako naniniwala sa Diyos. Pero panalangin niyo po yung asawa ko, pero totoo, galit ako sa Diyos. Hanggang sa yan, nagkwento lang nga, sabi ko, ano bang pangalan niyo? Mapapanalangin ko po kayo. Sige po, tapos ko na. Pero, ayoko mahusga, pero in my mind, parang ini-scam ako kasi dumating na sa punto nang hihingi na ng pera. Parang gusto ko na sabi, ikaw, may problema na nga ako, dumadagdag ka pa. Pero hindi Yun ang bigla ba naman sinabi, kasi kailangan namin ng pera ngayon, ganyan. Paano kaya kung gano'n ang Panginoon, no? Limited, no? Limited yung kaya niya. Pero kung siguro, may walang limit yung kakayahan natin, syempre, ang response na, sige, tulungan kita. Kung gusto ko. Iba kasi yung, tutulungan kita kasi mahal kita. Iba yun tinutulungan ka kasi may kakayahan. Tinutulungan ka dahil mahal ka niya. Parang magulang yan. May mga bagay na gusto siyang ibigay sa anak niya. Lahat gusto niya ibigay. Pero hindi niya maibibigay lahat, pero mahal niya. Ayun ang pinagkaiba ng Diyos. Lahat kaya niyang gawin, pero lahat ng ginagawa niya ay bunga ng pag-ibig niya sa atin. Ngayon, mga kapatid, kahit naman anong pilit ko sa inyo, wala akong magagawa. Alam ko nasa pagkilos to ng Panginoon ngayon sa iyo at nasa pagtanggap mo yan. Ang isang basong tubig, alam, buti na lang, nandito to, no? Eto, salamat po sa nagbigay ng tubig, kahit medyo bawas na. Ano kapatid, ito yung biyaya ng Panginoon, yung plano niya, blessings niya sa atin. Nakahanda na yan bago ka pa ipanganak. Ngayon, pag sinaling ko yan dito, kahit anong saling ko dyan, hindi papasok yan dito sa loob kasi merong takip.
Ganyan makapangyarihan ang takip na ito. Kahit gaano kalakas na hose ang itutok ko dito, sa bote na ito, sa puso mo na ito na sarado, kung hindi mo bubuksan sa Panginoon. At kung hindi ito sa mga bagong mananampalataya, sa iyo din na matagal na sa Diyos. Kung nahihirapan kami, ganyan tayo talaga, hindi matatapos yan. Ang faith natin is always in the testing. Kung hindi ka maniniwala, kung hindi mo hayaan na puspusin ka ng Panginoon ngayon, wala talaga yan. Ganyan ka makapangyarihan. You can reject God. You have your will to reject the Lord. May blessing siya. Ang ganda ng blessing niya sa iyo. Punong-puno. At dahil pinag-uusapan natin yung assurance of salvation, syempre, una, inalam natin bakit tayo meron. Kanino ba nanggaling? Syempre sa ating Diyos. Hindi sa ating ginawa. Ngayon, sabi ko nga kanina sa inyo, lahat naman tayo, lahat ng anak ng Diyos may kaligtasan, yung iba nga lang, hindi na sigurado. Lalo na sa mga matatagal. May mga talagang ganyan, aminin man natin sa hindi. At minsan kapag nakakarinig tayo ng mga teaching na I never knew you, di ba? Kahit kailan hindi kita nakikilala. It give us a warning o nagpapaalala sa atin na nagkakaroon, somehow tayo ng takot sa puso natin, nagkakaroon tayo ng self-check. Nagbibigay paalala sa atin kung gaano kahalaga yung bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Yung kapatid, tanungin mo yung sarili mo. Bakit? Tanungin mo muna, bago natin pag-alala, bakit hindi ka sigurado ngayon kung sino ka man? Kung meron man sa atin, bakit hindi ka sigurado? Hindi ba 100%? O kung siguro, kung tatanungin ka, ilang percent na ba? 50-50 po. At least 50%. O baka na may iba sa atin, 70%, di na ako sigurado. Kasi, hindi kita masisi, kapatid, kasi may katotohanan din dyan. Maaring may kaligtasan ka, kaso hindi ka lang sigurado. Ang assurance of salvation, sa atin kasi, mga kapatid, ginagawa natin insurance of salvation. Iba kasi assurance sa insurance. Ano ba ibig sabihin insurance? Kahit na anong gawin ko dito, naka-insured naman ako eh. Ano, kahapon, inis na inis ako. Guilty, nainis, yung nabangga yung sasakyan. Sira araw. Pero nung naalala ko, may insurance naman to. Okay. Papaayos naman yan kasi binabayaran naman yan. Monthly. Paayos na namin. Kaya nga si Bana, sabi ko sa kanya, mag-drive ka na. Okay lang, magasgasan yan kasi naka-insured pa naman. Pero pag di na naka-insured, siguro hindi ko napapaano kay Bana. Dear, bitawan mo yung manibela. Kasi tayo, mga Kristiyano, may mga ganong teaching na kumakalay, insurance of salvation. Kahit anong gawin ko sa buhay ko, sigurado ako sa langit, iba po yun, hindi po yun yung sinasabing assurance dito. Kanina nga, nasabi ko, yung ganda ng prayer ng bata, sabi niya, sana po magbago na ako. Kasi bakit? Ano yung motivation niya? Bakit ganun yung panalangin niya sa Panginoon? Kasi alam niya yung pagmamahal ng magulang niya sa kanya. At gusto niya suklian ng pagmamahal. At least man lang, meron siyang puso na ayaw niya mahirapan o masaktan yung magulang niya. Ang assurance of salvation, bunga yun ng pagmamahal ng Diyos sa atin at pagmamahal natin sa Kanya. Pag insurance naman, okay lang, kahit anong gawin ko pala. Ganyan pala, pastor ha. Basta tanggapin ko, maniwala ako sa Panginoong Yesus ha. Sabi ko nga sa inyo, kapatid, ang Diyos lang ang kayang sumagot na niyan kung talagang naniniwala ka sa puso. At tinutulungan tayo ng Diyos. Kaya nga habang tumatagal, binigyan niya tayo ng paalala na subukin natin yung ating pananampalataya. Test our faith. Minsan, tayo kasi, iniisip natin,
Ang exam kasi sa Panginoon, 1 to 100 yan, di ba? Either 100% or ano, di ba? Unless perfect ka, tatanggapin ka ng Lord. Kung hindi ka perfect, kahit 99 yan, ang requirements 100%. So, ang mindset natin, ganun pala. Pag tinago ko po ang Panginoon, may test ako, may exam ako, ipapasagot ko sa Diyos. Hindi kapatid. Parang ganito yan, yung analogy dyan. Nag-e-exam ka, pero katabi mo si Lord, tinutulungan ka niya. Pero hindi ka niya papakopyahin. Hindi siya yung sasagot ng exam. Sasamahan ka niya sa mismong exam. Sa buhay na ito, tutulungan ka niya. Kaya nga, si Lord, hindi siya insurance. Kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo, kahit magpakamatay ka, sa langit ka pa rin, hindi yun yung tinuturo namin sa inyong assurance. Iba po yung assurance. Ang assurance, nag-aalis ng pag-aalala sa atin kung pahama ka ba o mapapahama ka o ligtas ka. Di ba maalala nyo na nabanggit sa atin? Yung story, pastor pa mismo nagpapakamatay. No, I cannot judge. Bahala na ang Diyos sa kanya. Pero, sa katotohanan, in reality, kung pag-aaralan natin, hindi yon, wala dong tanda ng pagiging anak ng Diyos. Wala dong bunga ng banal na spirito. Ano ba bunga ng banal na spirito sa atin? Kindness, gentleness, goodness, self-control, meekness, love, patience, faithfulness. Sa pagpapakamatay ba, meron ba doon na kaya hindi po yun yung si Lord, hindi siya insurance. Sa insurance kasi, nagbabayad ka din eh. May ginagawa ka. Pero sa Lord, wala. Assurance. Kaya minsan sa atin, mga kapatid, nawawala yung kasiguraduhan natin. Basahin natin sa Romans chapter 8, verse 9. You, sabi niya, sa atin, ikaw, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not the Spirit of Christ does not belongs to Him. Ngayon kapatid, dito na ito ang assurance. Masisigurado ka na sa Diyos ka, anak ka ng Diyos, kasi nararanasan mo yung Espiritu ni Kristo sa buhay mo. Kaya dito sa Trinity, wala kang kakampi dito. Lahat dito kakampi mo dapat. Hindi dito si Jesus lang ang kakampi ko. Lahat to kakampi mo. Lahat ito tumutulong sa iyo. Kaya nga nabanggit ko, di ba last time? Okay lang, good kami ni Jesus, si Holy Spirit. Okay lang na kahit hindi ko siya nasusunod or not in good terms kami, as long na perfect yung paniniwala ko kay Jesus. Kapatid, kaligawan yon. Naliligaw tayo sa katotohanan dahil ang ating relasyon sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng relasyon natin sa banal na spirito. At sabi nga, kaya ka nasisigurado. Kapag on fire ka, naku, pupunta ka sa Iraq at magpapako sa krus. Amen? May gumagawa po noon, kapatid. Kasi sigurado sila. Kasi naranasan nila yung biyaya ng Panginoon. Nakikita nila sa buhay nila, sa katangian nila. Hindi man sila perpekto, pero nakikita nila yung paglago. Yung nararanasan. Alam nyo kapatid, ito, assurance of salvation ha. Sabi mo sa katabi mo, undeniable. Hindi mo maitanggi. Ayun yung ibig sabihin ng assurance. Hindi mo maitanggi kasi may nararanasan ka sa buhay mo. Alam mo kapatid, yung simple lang pagpunta mo dito, tanda na yan. Good job, palakpakan natin ang ating mga sarili. Tanda yan. Ha? Isa na yan. Isa pa lang yan. Di ba? Nandito pa nga lang kayo, nakakaramdam na kayo ng kapayapaan. Paano pa kung umuwi kayo, magbasa kayo ng Bible? Nako! Mas nakakaramdam ka ng kapayapaan sa puso mo. At hindi ka lang nagbasa ng Bible, kumanta ka pa sa Panginoon, tapos may pagsubok ka, nagpe-pray ka. Sabi ko sa iyo, kapatid,
Hindi na ikaw lang yung magtataka, ano ba nangyayari sa akin? Magtataka na din mga tao sa paligid mo, ano bang nangyayari sa iyo? Amen. Ayun yung assurance, kapatid. Hindi lang to by confession, basta sa langit ako sigurado ako, kapatid. Paalala lang sa atin, mga kapatid. Ang salvation, hindi yan na dikta ng labi natin dahil alam natin, pero nararanasan natin sa ating mismong buhay, Espiritu ng Panginoon. May nangyayari sa buhay natin na hindi natin nagagawa noon, na nagagawa na natin ngayon. Now, wag mong pakialaman yung business ng Panginoon sa katabi mo. Hayaan mo yon. May kanya-kanya tayong test of faith. Yung sa'yo lang. Yun lang yung concern mo. Kasi minsan assurance of salvation natin, standard yung mga kapatid na sa pananampalataya. Hindi yun. Hayaan mo lang ang Diyos ang kumilos sa'yo. Tignan mo lang kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Sabi niya, ikaw ay hindi ka na namumuhay sa laman. Sabi niya nga sa ibang verse, huwag kayong mamuhay tulad ng mga hintil. Kaya minsan, pag namumuhay tayo ng makamundo, minsan, ano nangyayari sa atin? Napapatanong tayo, nasa Panginoon pa ba ako? Nawawala yung assurance, yung kasiguraduhan, pero hindi yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Meron ba ditong magulang na gusto yung anak niya di nakakatulog sa takot, sa lungkot? Hindi, okay lang, sigurado naman ako dyan. Hindi, kapatid, ang gusto ng Diyos sa atin, yung payapa yung ating buhay. May kasiguraduhan tayo sa puso natin. Kaya isa sa mga tanda na ikaw ay anak ng Diyos, nararanasan mo ang Espiritu ni Kristo sa buhay mo. Hindi mo maitanggi. Ngayon, ikaw na yan. Test your faith. Subukin mo, balikan mo. Ano na ba yung pinagkakahumalingan natin? Ano ba yung madalas na tumatakbo sa isip natin? Ano yung nagpapaligaya sa atin, nagpapalungkot? Ikaw, mag-test ka lang din sa sarili mo. Alamin mo. Habang tumatagal ba ay nabubuksan yung puso't isip mo, mga bagay na patungkol sa Diyos? O habang tumatagal ay lumalayo yung ating kapatid? Hindi yan para sa iyo. Mamuhay ka na tulad ng isang anak ng Diyos. In John chapter 10, verse 27-30, my sheep hear my voice, and I know them. And they follow me, and I give eternal life to them, and they will never perish. Ever. No one will snatch them out of my hands. Nakita mo, kapatid, no? Walang makakaagaw sa akin sa kamay nyo. Sabi ng Diyos. Sabi nga sa Romans na binasa natin kanina, kahit pakaguluhan, kapahamakan, kamatayan, kahit pa mga anghel, mga bagay sa itaas, sa ilalim, o anumang elemento yan, walang makakaagaw sa iyo sa Diyos. Walang iba. Kung palakasan lang, walang mas malakas at makapangyarihan sa Diyos. Kaya mga Kristiyano, habang tumatagal, tumatapang yan. Nababawasan mga kinakatakutan yan. Kahit mga maliliit na bagay, ino-overcome kasi kasama ang Panginoon. Kasi alam nila, kung ang mga bagay na mga demonyo, kahit nga mga demonyo, di na takot, di ba? Lahat, di na. Nung pandemic, sino ba hindi na-depress? Mga Kristiyano lang. Meron din mga na-depress din na Kristiyano, pero hindi katulad ng mga mundo. Grabe nung pandemic, nagkagulo lahat. Pero mga Kristiyano, wala, kain lang ng kain, ayuda lang ng ayuda sa Panginoon. Kaya kami nung pandemic, doon kami sa bahay. Word of God kami, aaral kami. Doon kami nagkaroon ng chance sa maging sariwa
yung pananampalataya ng pamilya sa Panginoon. Samantalang yung mga nasa mundo, takot na takot, walang pag-asa. Pero tayong mga Christian ay hindi. Dahil alam natin, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Pero muli kapatid, ito yung magandang bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Walang makakaagaw sa iyo. Ang problema lang, lalayo ka ba sa Diyos? O napapalayo ka na ba sa Diyos? O lumayo ka na ba sa Diyos? Ganon ka makapangyarihan. May mga teaching na mga predestination or election. Ano kapatid? Naniniwala lang ako sa predestination or election. Hindi dahil may specific na isang tao na doon talaga sa langit. Ang mga tao talagang pupunta sa langit, yung mga nakatadhana, yung mga alam ng Diyos at tumanggap sa Kanya. Ayun lang yung destination talaga. Ayun yung predestination. Pag tinanggap mo sa Jesus, isa ang destination mo sa langit. Hindi yun dahil na kahit hindi ko tanggapin ang si Jesus, gagawa ng paraan ng Diyos para tanggapin ko si Jesus. Hindi kapatid, hindi ka robot. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand, and I and the Father are one. Kagustuhan ng Diyos, ng Anak, ng Ama, at ng Banal na Espiritu ngayon. Walang makakaagaw sa iyo, kapatid, sa Diyos. Wala talaga. Basta huwag ka lang lumayo sa Panginoon. Huwag kang lumayo, maniwala ka at manampalataya ka sa Kanya. E paano yung pastor, nagkamali ako, maniwala ka, manampalataya ka lang sa Kanya. Romans chapter 8, verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Kaya tayo may kasiguraduhan. Kasi, nararanasan natin yung Espiritu ng Diyos. Sabi nga, iisa yung Espiritu natin at ang Espiritu na ng Diyos ay iisa. Kaya hindi na natin ito maitanggi. Ngayon kapatid, tayo ay magkukomunyon. Pero bago tayo magkomunyon, let me read this passage. Philippians chapter 1 verse 6, and I am sure of this, sigurado ko that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Nasisigurado ko kung sino man, ang Diyos na nagpasimula. Ano bang sinimula ng Panginoon? Simula ng lahat, mula sa creation hanggang sa iligtas ka niyan, sabi niya, tatapusin niya to hanggang huli. Siguro nakakatakot kung ang Diyos, no? Parang, sinimulan ko, bahala ka na magtapos. Ikaw na sa'yo na yan. Hindi, ang Diyos ang tatapos niyan. Ngayon, tatapusin ng Diyos yan. Kaso nga lang, it will be finished no matter what. Ang tanong, nandun ka ba sa position mo sa Panginoon? Kasi matatapos yan, kapatid, eh. Huwag kang lumayo sa Panginoon. At ito ang ating komunyon sa Lucas chapter 22 verse 20. Pagkatapos silang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Ito sinabi ng Panginoon. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ko ng dugo kong mabubuhos dahil sa inyo. At nabuhos nga. Sabi ng Diyos sa atin, yung ginawa niya sa cross. Naging katibay yun ng kasunduan. Ano ba yung kasunduan? Hindi na to pangako na lang, kapatid. Hindi na lang siya yung nangako. Kasunduan na ito. Nino? Ng Diyos at ng tao. Ano yung commitment mo sa Panginoon? This is your commitment. Believe and trust in the Lord Jesus Christ. Yun lang ang nag-iisa mong commitment sa Panginoon. Maniwala ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya, anumang sitwasyon ng buhay mo, mananatili ka sa Kanya. Kasi iniisip natin, sa komunyon,
Si Lord lang yung nangako, hindi kapatid. Ito ay kasunduan ng Diyos at ng anak niya. At ano nangyari? Pinagtibay ng dugo niya. Kaya tayo, magkamali tayo sa Panginoon, anong gagawin natin? Babalik tayo sa nagpapatibay ng kasunduan. Ano ang nagpapatibay? Yung ginawang sakripisyo ng Diyos. Para sa, nagkamali na naman ako, may nagawa na naman ako. Bumalik ka sa nagpapatibay ng kasunduan. Tandaan mo kapatid, hindi lang ang Diyos ang nagmamahal dito. Oras na tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos, sa ayaw at sa gusto mo, mamahalin mo ang Diyos sa puso mo. Hindi sa pilitan. Gusto mo bang mahalin ng Diyos ang totoo sa puso mo? Kung gusto mo mas gusto ng Diyos, yun para sa'yo. Misa, hindi ko alam paano Ayun ang maganda. Ibig sabihin, biyaya. Hindi ko alam, pastor, paano manali ka sa Panginoon. Alam mo, wala na mas makapangyarihan pa sa gospel. Only the gospel will change our life. Yung maging totoo sa buhay mo na ang Diyos na ito namatay para sa iyo, ayun lang mag-iiba ng direksyon. Mag-iiba ng isip mo, ng pananaw mo, ng future mo. Kahit pa may mahal na mahal ka, yung kamatayan, muling pagkabuhay na Jesus, papalitan nun yung puso mo. Kung may mahal ka na tao, na bagay, o kahit anumang material, umahal mo ang buhay mo dito sa mundo, kapag naranasan mo, naging totoo sa'yo, talagang totoo sa'yo, and I pray na mangyari, Holy Spirit, mangyari ito sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, magbabago ang puso mo. Mamahalin mo ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, si Eric nga, nagpipreach na ako, di naniniwala sa akin. Hindi yun, kilala ko yan, si Louie yan, ano yan Bahala ka, di ka naniniwala sa akin noon. Pero di ba? Kapatid, hindi ko rin alam paano It's a mystery. Kung may nakikita ka mga tao nagbago ang buhay, misteryo yan. Kasi hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos yan. Kaya kung gusto mo magbago, hindi kaya ng tao yan. Gawa ng Diyos. Magsimula ka. Tignan mo, isipin mo, pagbulaya mo, nasa sayo rin yan, kapatid. Bigyan mo ng pagkakataon. Ang puso mo, ang isip mo, isipin mo maigi. Hindi lang dito sa simbahan, sana pag-uwi mo o mag-isa ka na lang, isipin mo, mahal ba talaga ako ng Diyos? Manalangin ka, kausapin mo siya. Kung sino man sa atin nakakalimot na, magsalita ka sa Panginoon. Lord, gusto kong maramdaman yung init ng pag-ibig mo. Alam ko na yan, naipapaliwanag ko na yan, Lord, pero gusto kong maranasan. Walang ibang nagbago ng direksyon ng mundong ito kundi pag-ibig na ng Diyos. Pag-ibig lang ni Kristo. Kaya itong kasunduan na ito, hindi lang dahil nangako si Lord, nangangako ako, hindi ka na mapapahamak. Hindi, kapatid. Bibigyan ka rin ng kapangyarihan ng Diyos para mangako sa Kanya, mananatili ako sa iyo. Sumpaan natin ito. Ito'y katipan. Kaya nga last time, nakasaksi kami ng kasal. Hindi yung sumpa lang ng Panginoon, kundi sumpaan ng mag-asawa. Kaya nga, naiiyak ako pag nakakita ng kasal, hindi dahil ang sweet naman, wow, sana ikakasal. Hindi. Ang nakikita ko, yung tao, lalapit na sa Panginoon. Makikita niya na yung nagmamahal sa Kanya, makikita niya na yung minamahal niya, makita niya na yung Diyos, na sa kabila ng kanyang pagkakamali at pagkukulang na natiling nagmamahal sa Kanya. Ayun yung nakakaiyak na part Kaya pag ikakasal na kami ni Bana, pag-pray niyo po na matuloy na ito. Next week. Ayun nyo kapatid, pag makita niyo ako umiyak, ang nakikita ko, syempre maganda si Bana or kung ano man, naka-make up. Ang one thing for sure makikita ko, yung mga anak ng Diyos bumabalik na sa Panginoon. Bumabalik na tayo, hindi na natin sasaktan si Lord. Hindi na natin siya napapalungkot.
Hindi na tayo nagiging burden sa puso niya. Tanggapin na natin yun. Talagang kabigatan din tayo sa puso ni Lord pag nagkakamali tayo. Sana kapatid, iwan mo sa puso mo. Ngayon, ito yung identity mo. Napakasarap na isipin na kung may ibang paraan ng Diyos, diba? Sana di nalang binigay si Jesus. At binigay niya nga. Ngayon kapatid, kung may ibang paraan ng Diyos para masigurado yung kaligtasan mo, sana di nalang binigay si Holy Spirit. Wala si Holy Spirit talaga. Kung nahihirapan ka maniwala sa sarili mong kakayahan, let it be done in Jesus' name. Wala ka talagang kakayahan. Ang Diyos ang may kakayahan. Ang gagawin lang natin, magpasubmit, magpasuko, maniwala sa Kanya, magtiwala sa Kanya. May pinapagawa siya, gawin mo kapatid. Kasi may ipapagawa siya talaga sa iyo na hindi mo kayang gawin. Minsan kasi ginagawa natin, Lord, di ko kaya. Ayun na nga Ibig sabihin, ang Diyos lang ang may kaya niyan, kaya hayaan mo, gawin mo. Dahil sa bagay na yan, maluluwalhati yan. Basta gawin mo lang. Huwag mong gawing sukatan kung ano na yung nagawa mo noon, ano nagawa ko ngayon, o magagawa ko sa tansya ko. Kapatid, hindi yun pananampalataya. Kaya may pinapagawa ng Diyos, hindi mo talaga kaya para masabi mo na siya talaga ang gumawa ng bagay na ito. At ito'y pinagtibay na kanyang dugo. Tayo tayong lahat, kapatid. At tanda ng ating simbolo ito, ng ating pagmamahalan sa Panginoon.